Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa na naman. So, ang video to is mula na naman kay sa iyong araw. So, meron itong pamagat na kahit mga kaalyado mapipilit ang i-convict si VP Sara sa ilalabas ni Hontiveros? So, yan yung panonoodin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then yun, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kahit mga kaalyado mapipilit ang i-convict si VP Sara sa ilalabas ni Hontiveros? So I think parang mid-landslide or yun nga, tatabunan ng ebidensya, valid naman yun. So sa yung araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Bisa Hontiveros, aarangkada na, tatapunan pa ng ebidensya si Sara Duterte. Ilalabas na ba ang pinakamabibigat na alas sa impeachment ni VP Sara Duterte? Kilala natin si Risa Hontiveros sa mga kaso na kanyang hinawakan, mula kay Apollo Kibuloy hanggang kay Alice Guo at ngayon si VP Sara Duterte. Ang tanong ay, diba? Nakalimutan nila si Senator Risa Hontiveros, diba? Yung kay Kibuloy, yung kay Alice Guo. Sa kanila lang na pinopolitika lang daw yung mga Duterte ni PBBM or ng admin, diba? Pero hindi nila alam. Yun, kita nyo naman, si Trillanes, si Risa Hontiveros, ginawa din talaga nila yung lahat ng makakaya nila para lang mai-booking yung mga gawain ng mga Duterte, Pero walang call out na nakukuha masyado. In fact, may dalawang kakamping pa nga na nag-top sa senatorial race. Tapos ngayon, usap-usapan pa na baka tatakbong presidente si Senator Risa Hontiveros this coming 2028. Diyos ko day. matatapunan pa ng ebidensya si Sara, Risa Hontiveros? Ilalabas na ba ang pinakamabigat na alas? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kapansin-pansin ang mga direkta at masasakit na salita ni Risa Hontiveros laban kay VP Sara Duterte, na alam natin na ito ay nag-viral sa social media. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros responds to the latest tirade of Vice President and Education Secretary Sara Duterte. This comes after the Vice President in a statement said that she has no respect for Hontiveros. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential fund. Diba? Accountability. Ganun lang kasimple. Wala nang maraming excuse na kesyo pinopolitika. Kaya nga, mas maganda ding tingnan kapag ka babae sa babae yung nagbabardagulan dito sa politika, di ba? Kasi parang mafe-feel din natin ba na porket babae siya, lugi siya doon sa lalaking kadibate niya. Dito magkakaalaman kapag ka babae sa babae. Di ba? So kita nyo naman, di naman talaga uubra si VP Sara kay Senator Risa para. Isang linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential fund, pero mas marami ka pang patatsada kaysa sa pagwanag. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Trabaho lang, tama. Walang drama. Akala ko ba, VP Sara? Diba? Kung ano yung pinagagawa ni VP Sara, yun din yung pinagagawa. Diba? Nila Harry Roque, nila Bato, nila Pulong, diba? Lahat. Pag sinabi ni VP Sara, yung ginagawa nyo, pinopolitikan nyo lang ako. Anak ng titing, di na lang ipaliwanag. Di na lang linisin yung pangalan. Diba? Di na lang ipaliwanag kung saan nga ba to. Diba? Bakit ba sobrang hirap na ipaliwanag? Diba? Mas lalong pagdudahan kayo ng taong bayan na wala na siguro yung perang yan. Kaya hindi na may paliwanag. Diba? Kasi hindi naman pwedeng, kunyari, may nawalang 125 million, tapos mangungutang si VP Sara Duterte ng 125 million para ma-absuelto yung pangalan niya. Hindi naman pwedeng, ito yung 125 million. Siyempre, tatanungin ka, saan ba nanggaling tong pera to? Bakit hindi namin to nakita tapos nandito lang pala? Diba? So, mahihirapan talaga silang ilusot yan, par. Diba? Dapat, dapat nakalista yan. Dapat, may data yan. Diba? Kaya malabo na nilang mailusot yan kung nalustay na yung pera. Yun ay kung 'di ba?
Kasi kung sasabihin nila na may iba silang pinanggamitan, confidential nga daw. Sige, sabihin na natin ganyan. Pero wala eh. Merong mga ganitong itinatapon sa inyo eh. So need yung, para ano bang, ikaw ba para kung ano yung makakapagligtas sa'yo, hindi mo ba ilalabas? Mag-i-stick ka ba sa word na confidential to? Diba? Kung yun yung reason kung bakit ka may impeach, edi ipapakita mo na lang, ito yung pera para tapos yung usapan. Paano kung wala na yung pera, nalos tayo na? Diba? Edi wala na may ipapakita ngayon. Mahirap talaga. Diba? O hindi naman natin sinasabi na totoo talaga na nalos tayo ni BP Sara. Pero para hindi ganyan yung way na mag-isip yung mga kababayan natin, ipakita niya. Like 100% transparency dapat. Diba? Tuloy. The OVP can live without confidential funds. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. You're so confident about those confidential funds. Then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan na yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot, at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya. Well, sorry sa mga kakamping pero for me, kung siguro nung time ni FPRRD, President si FPRRD, tapos si Hontiveros yung Vice President, baka may palag-palag pa yun eh. Diba? Kasi si Lenny naman is parang inaano lang ng mga Duterte. Diba? Parang hindi siya gaanong threat para sa kanila. Diba? So siguro kung si Hontiveros, pero medyo I think malabong manalo si hindi ko rin alam. Or senador pa si Hontiveros that time. Hindi ko rin alam. Diba? Pero for me lang, kung nagpang-abot to, Duterte Hontiveros that time. Or kahit siguro nga, hindi nga, kasi si BP Sara yung tumakbo eh. So parang useless lang din. Diba? Kung tatakbo si, si Senator Risa Hontiveros. Na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Vice President Duterte lang bilang VP at unconstitutional, pero ginawa mo pa rin. Tapos ngayon, kapag sisingilin na ng taong bayan, pinopolitika lang kami niyan para masira yung yung pagtakbo ko this coming 2028. Kaya ganyan lang si BP Sara par. Wala na silang ibang masabi. Yung mga supporter naman nila, grabe talaga sila, abuse sila sa kapangyarihan. Anak ng titing, kapag ka mag-enforce ka ng law, automatic abuse sa kapangyarihan. Like, what the heck? Tuloy-tuloy. Naloko na, nasira na yung phone natin. Secretary ng Ulit. Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng BNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the Diba? significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Walang audit, walang transparency. Diyan ako galit. Kasi, bakit yung mga politikong yan, sila na yung masusunod? Diba? Well, para sa akin lang naman, papayag lang ako na walang transparency yung budget kapag ka doon gagamitin sa defense ng bansa. Diba? Like mga pandigma ng bansa. Doon, no comment ako doon. Para syempre, diba? Hindi tayo mababasa ng kalaban kung ano yung plano natin if ever may magtangka. Kaya goods ako doon. Diba? Kasi kung ibabalita pa natin yon, mapipick up ng kalaban yun, ay Pilipinas, ito pala yung gastos nila sa defense nila, so medyo mahina lang, something like that. Mababasa tayo ng kalaban. Pero yun nga, kung sasabihin mo na sa Office of the Vice President, ganyan kalaki, tapos no disclosure pa, diba? Tapos walang transparency, diba? Nakakabanduda. Tapos ngayon, kapag tinatanong, saan tong perang to? Walang maipakita. Diba?
kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong. Mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Simula pa lang to, kaya huwag kang bibitaw. Isang gabi ng katahimikan sa Senado, tila may pumupulong sa mga dingding. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, Sara Duterte. Ngunit ang mas nakakilabot, ang pangalan sa kabilang dulo, Risa Hontiveros, para itong larong chess. Pero hindi basta piyesa ang pinapaikot, buhay, reputasyon, at isang posisyon sa gobyerno ang nakataya. Pero teka, bakit nga ba biglang lumulutang ang pangalan ni Risa? Bakit siya ang inaasang tila magtatapon ng pinakamabigat na ebidensya laban kay VP Sara? Ang sagot, nakakalungkot pero nakakaliw ding sundan. Dapat naman talaga bakbakan nila or tambakan nila ng ebidensya, no? Para, or ewan ko rin kung gaano nga ba kasi marami ng I think may mga expert pa nga na nawawala na ng pag-asa na parang na sila ba na hindi na may impeach or malabo na may impeach si VP Sara kasi yun nga yung bilang ng mga senador na magno-no is parang nasa tamang bilang na, 'di ba? So tingnan na lang talaga natin kung hanggang saan aabot itong mga ebidensya nila or kung gaano kabigat kung may mga senador pa rin ba talaga na magdidare na hindi i-convict si VP Sara kahit sobrang bibigat na ng mga ebidensya. Kasi kung meron ganyan, ay Diyos ko, babakbakan natin yan par. Ang sagot, noong Pebrero, bumaliktad ang Kamara sa botong pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. At kapansin-pansin din ang mainit na diskusyon ni VP Sara at Risa Hontiveros na may kinalaman sa milyong-pisong confidential fund, pag-amin umano sa isang assassination plot laban sa Pangulo at pagkakadikit sa extrajudicial killings. Pero hindi pa dito natatapos ang istorya. Kumbaga sa pelikula, tapos na ang unang akto, pero dito pa na may intriga. Pumasok na ang kalaban na tahimik pero palaban, si Senadora Risa Hontiveros. Tahimik sa umpisa, mapagmatsyag pero may tinatago. Ilalabas niya na ba ang alas? Ang tanong ay, may mga dokumento ba, audio recordings o mga testimonya na magpapatibay sa kaso laban kay VP Sara? Kung tutuusin, parang domino effect. Isang patunay lang na may ginastos ng walang sapat na legal na basihan. Sapat na para magpasiklab ng sunod-sunod na impeachment article. Pero bakit ngayon lang? Marami ang nagtatanong kung may ebidensya, bakit ngayon lang ilalabas? At sinasabi ni VP Sara, ito raw ay isang politically motivated na parang pelikula na sinadya para pigilan ang sinumang hindi sumusunod sa agendang pansarili. Diba? Politically motivated na naman. Ang 2028 national election, kapag ang ebidensya ay dokumentado, pirmado at may salaysay mula sa mga sangkot mismo, mahirap itapon. At yan ba ang mga ilalabas ni Hontiveros? Sa dulo ng lahat, hindi pa ito ang katapusan. Pero habang papalapit ang June 2 trial, habang umiinit ang mga paratang, at habang nagkakabit-kabit ang bawat ebidensya, ang tanong, tatabunan na nga ba ng ebidensya sa VP Sara Duterte? Malapit na yung June 2 ha. So sobrang exciting na yan. Diyos ko. Ay nako, sana. Pero I think malabo rin talaga. At kapag inilabas na ni Hontiveros ang kanyang alas, handa ba ang sambayan ng Pilipino sa resulta? Kasi sa laban ng kapangyarihan at katotohanan, may nananalo, may natatanggal, at may nagigising. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kayo sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Excuse me. So, kita nyo naman yun, men. Parang ano lang to eh. Diba, dati, may mga issues tayo na yung unit team dadayain sa election, 'di ba? So ang nangyari kasi na landslide, so mahirap dayain, landslide eh, 'di ba? So parang ganito lang din na yung impeachment ni VP Sara. Tama nga naman. Mas magandang gawin, tambakan talaga. Tambakan ng ebidensya, and then sana dapat sobrang solid na ebidensya, sobrang 'di ba? Na parang yung halimbawa ganyan. Sobrang solid na ng ebidensya na yung kahit yung siyam na naboboto kay VP Sara na hindi ma-impeach is mahihiya ba na my goodness, ang linaw pala ng mga ebidensya na to, diba? So something like that ba, sana maka-feel sila ng ganyan dahil sa bigat ng ebidensya.
'Di ba? Kasi kung for example, sobrang bigat na nga ng ebidensya pero magno-no pa rin sila, babakbakan natin 'yan. 'Di ba? Di tayo papayag diyan para na parang ano yun, bigla na lang i-quit na, wala. Magno-no ako diyan na walang paliwanag, walang valid na basihan. Like for example, sila Senator Robin, 'di ba? Na parang magno-no daw sila. Abangan natin 'yan, para abangan natin 'yan. And then kapag kagagawin talaga nila 'yan, wala, kalbaryo talaga nila 'yan, buong taon na panunungkulan nila sa senador, kasi gagamitin talagang butas laban sa kanila 'yan. 'Di ba? So sana maging patas. So sobrang lapit na pala, June 2. My goodness, ano na ngayon, 27, 29, 30, 1, 2. 1 week na lang. 'Di ba? So kaabang-abang 'to. So well, kahit naman na medyo bumaba na yung chance natin na ma-impeach si VP Sara, is manalig pa rin tayo, malay natin, 'di ba? Malay natin sa finals ma-impeach pala, 'di ba? Kasi yun nga, dati naman in-expect natin na yung mga artistang senador mananalo yun, pero may mga nalaglag naman, 'di ba? So hindi natin in-expect yun. So for example, ito naman kay VP Sara, in-expect natin na baka hindi na ma-impeach or malabo na, tapos ma-impeach pala. Win-win situation yan. So wag tayong mawalan ng pag-asa agad. So manalig tayo sa mga gigis sa kay VP Sara, 'di ba? Kasi I think live namang mangyayari yan, mapapanood naman natin yan, 'di ba? So yun, abang-abang lang tayo, and then yun, subscribe kayo para maging updated din kayo, ano. So again, hanggang dito na lang muna sa iyong araw. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.